There were reports that the name of the first family is being used diyan sa area na yan ng Visayas ng isang tao na nagpapakilala na kaya niyang mag-impluwensya para maaprubahan ang mga proyekto at mga promotion and appointments. Nagpakilalang kamag-anak ni First Lady Liza Araneta Marcos ipinahuli ng palasyo sa CIDG dahil sa umano'y position at appointment for sale. So from Malaysia, bibigay sa kanila yung drugs, dadalhin sa Hong Kong. All expenses paid, $5,000 kung matutuloy ang trabaho. Dalawang Pilipina na nirecruit na maging drug courier nasa gitna ng National Bureau of Investigation sa Malaysia. Hindi totoo yung mga sinasabi ng mga nagkalat na sindikato siya na kaya nila magpalagay ng mga invisible shading sa mga balota. Pinipicture ko. Kahit mag-random tayo dyan, wala tayong makikita. Alok na sure win sa ilang kandidato malabo ayon sa COMELEC. COMELEC tiniyak na hindi maaari ang umano'y invisible shade sa balota dahil sa manual at machine verification. Sa atin sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, no, we are anchored on international laws in this. No? The arbitral ruling ruled in the favor of the Philippines, and this is the right of our country to perform in these exercises in our exclusive economic zone. Joint patrol ng Pilipinas, Estados Unidos at Canada sa West Philippine Sea, sinabayan ng China. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Hinuli ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang isang babaeng nagpakilalang kamag-anak ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ayon kay CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III, nakarating sa palasyo ang ginagawang panghihingi ng pera ng sospek sa pangakong posisyon sa gobyerno, kaya't ipinahuli ito ng mga otoridad. Ito ang balita ni Lea Ilagan. There were reports that the name of the first family is being used diyan sa area na yan ng Visayas ng isang tao na nagpapakilala na kaya niyang mag-impluwensya para maaprubahan ang mga proyekto at mga promotion and appointments. Mismong ang Malacanang na ang nag-utos sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group para hulihin si alias Maggie. Si alias Maggie ang umano'y nagpapakilalang kamag-anak ni First Lady Liza Araneta Marcos na sinasabing nangangakong kayang magpasok ng mga opisyales sa gobyerno. Nagpapedal siya ng government contracts, licenses, promotions, appointments, at may isa pa siyang sistema na uncover natin sa isa ring agent. Hindi na namin ginamit yon sa pag-entrap sa kanya. Nagbibigay ng mga application forms supposedly para sa ganitong posisyon, sa ganitong ahensya. Pirmahan mo, ako ng bahala na magpapirma nito sa Malacanang. Position for sale, appointments for sale. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Nicolas Torre III, modus operandi ni alias Maggie na manghingi ng pera sa mga nais na magtrabaho o makakuha ng kontrata sa pamahalaan. After we're given that task, pumunta kami sa Guimaras at kami ay nag-validate. At meron kaming nakita na isang biktima na nagsasabi na siya ay naloko na nitong suspect natin na pangakuan na maaprubahan ng kanyang PMBIC. Yung PMBIC project niya, yung Private Motor Vehicle Inspection Center ng DOTR. So hiningian siya, sabi niya, it can be facilitated with the amount of 800,000. So nagbigay na siya ng 400,000 and after a while, September pa last year yon ang pagbigay niya,
at walang nagmaterialize na permit or license na ipinangako sa kanya. Sinabi pa ni Major General Torre, bukod kay alias Maggie, arestado din ang 3 iba pa, kabilang ang 2 tauhan ng Philippine Coast Guard na nagsisilbing security aid nito. We're still investigating on the presence of the 2 Coast Guard personnel, kung ano ang kanilang ginagawa sa area na yun, at ang initial information ay they're rendering unauthorized security services. Pag hindi sila sinagot ng Coast Guard yan, magaganban talaga sila unless nasabihin ng Coast Guard that they are an official business. Pwede silang ma-exempt dyan sa gunban. Kaugnay nito, nanawagan din si General Torre sa mga nabiktima pa ng grupo ni alias Maggie na dumulog sa tanggapan ng CIDG para magsampa ng reklamo. Estafa ito, swindling, estafa, usurpation. Medyo marami-rami ang kaso niya at kahapon ay na-inquest siya sa estafa. Si alias Maggie ay negosyante sa Guimaras at kumakandidato ring gobernador sa probinsya. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na hindi mangyayari ang bagong modus na iniaalok ngayon ng sindikato sa mga kandidato na tiyak na panalo sa pamamagitan ng invisible shade sa balota. Samantala, hindi na muli mag-iimprenta ng balota kahit pa may mga aatras na mga kandidato. Ito ang balita ni Dante Amento. Hindi totoo yung mga sinasabi ng mga nagkalat na sindikato dyan na kaya nila magpalagay ng mga invincible shading sa mga balota na piniprint. Kahit mag-random tayo dyan, wala kang nakikita ng invincible shading. Imposibleng mangyari ang inaalok ng mga sindikato na kaya nilang ipanalo ang isang kandidato sa darating na halalan. Ito ay sa pamamagitan umano ng invisible shading sa balota basta magbayad lang ng malaking halaga. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, sinasabi ng mga ito ay may kakilala sila sa COMELEC kaya maaari nilang ilagay ang invisible shade sa iniimprintang balota. Babala ni Chairman Garcia, huwag maniwala lalo na ang mga kandidato na nilalapitan ng sindikato. Paliwanag ng komisyon, dumadaan sa manual at machine verification ang bawat balota kaya walang lusot kung may shade na ito. Kahit may invincible shade, makikita yan ng machine. Kasi sasabihin ng machine. So wala namang nakikita so far. Kanina, sinaksihan ng mga miyembro ng COMELEC and Bank ang ballot verification sa Amoranto Sports Complex sa Quezon City. Ito ang pinakamahirap at matagal na proseso ng pag-iimprinta ng balota. Bawat balota ay idinadaan sa makina para matiyak na tama ang sukat at kulay at walang damage o sira. Makasangbahay, ito yung proseso ng ballot verification. So makikita ninyo, yung bawat balota ay kailangang ipasok dito sa makina. Ito yung tinatawag nilang automated counting machine. At nakita nyo, kapag tinanggap siya ng makina, ibig sabihin, good ballot siya. Pero kapag niluluwa siya ng makina, makita nyo rito sa screen, mayroong 2 nakapula. Ibig sabihin, yun yung rejected ballots o hindi tinanggap. Which is, kailangan yan i-imprinta muli ng COMELEC pagkatapos itong mga proseso na ito. Sa ngayon, nagpapatuloy din ang pag-iimprenta ng balota sa National Printing Office o NPO. Nasa 27 milyon na anya ang natapos na i-imprinta o katumbas ng 36% sa kabuuang bilang na kailangang maimprinta para sa 2025 elections. Sa March 19 ay inaasahang matatapos ang ballot printing pero ang verification ng bawat isang balota ay tatagal hanggang April 14. So far, so good po kami sa naiimprenta natin na balota at nag-i-exceed pa rin kami on a daily basis ng mga naiimprenta natin na mga balota. Samantala, inihayag ng komisyon na hindi na sila mag-iimprenta ng mga panibagong balota kahit may iba pang kandidato na aatras sa halalan. Kanina ay inanunsyo ni Doc Willie Ong ang pag-atras ng kanyang kandidatura sa pagkasenador dahil pagtutuunan muna nito ang kanyang kalusugan. Kaugnay nito, sabi ng COMELEC, magiging stray votes o hindi nakasama sa mga bibilangin ang mga boto para kay Doc Willie. Mananatili ang pangalan nito sa balota dahil nakapagsimula na kasi ng printing. Hindi na po namin babaguhin na naiimprentang balota. Tuloy-tuloy na po kami. Hindi na po namin matatanggal yan. We can no longer compromise the 27 million ballots na imprenta natin. Dante Amento, UNTV, News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balik Pasig City Jail na si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Sa isang panayam, sinabi ni Bureau of Jail Management and Penology spokesperson, Jail Superintendent J. Rex Bustinera, na mag-aalas 10 kagabi nang ilabas ito ng ospital upang dalhin uli sa kulungan matapos mabigyan ng medical clearance. Wala pang pahayag ang kampo ni Kibuloy sa bagay na ito. Tumilapon ang mga sakay ng isang tricycle matapos makabanggaan ng isang AUV sa kahabaan ng Congressional Avenue sa Quezon City kagabi. Dalawa sa mga sugatan ang sinaklolohan ng UNTV News and Rescue Team at agad na isinugod sa ospital. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Mag-aalas 10 nitong Lunes ng gabi nang madaanan ng nagro-roving na UNTV News and Rescue Team ang isang aksidente na kinasangkutan ng isang tricycle at isang AUV sa kahabaan ng Congressional Avenue, Quezon City. Sa lakas ng salpukan, tumilapon ang mga pasahero ng tricycle pati ang driver nito. Nagkaroon ng mga galos sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mga pasahero. May bukol sa ulo at nakaramdam ng pananakit ng baywang naman ang tricycle driver. Dalawa sa mga pasahero ng tricycle ang agad na dinala ng isang ambulansya sa East Avenue Medical Center. Samantalang ang dalawa pang naiwan ay agad na nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team at dinala sa Quezon City General Hospital. Kinilala ang mga ito na sina Rosendo Caber, 60 anyos, at Aldin Tucha, 45 anyos, na pawang residente ng Luzon Avenue, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Samantalang ang driver ng AUV ay dinala sa Traffic Center Sector 5. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasagip ng National Bureau of Investigation sa Malaysia ang dalawang Pilipina na nirecruit umano ng African Drug Syndicate para magdala ng bag na may lamang cocaine. Nahuli naman ng babaeng African na kasabwat ng sindikato bago pa nito maibigay sa mga Pilipina ang mahigit 2 kilo ng cocaine. Ito ang balita ni Benedict Samson. So ito yung mga nahuli nila at the drug courier has already been charged before the court. Matapos ang isinagawang entrapment operation ng National Bureau of Investigation noong Enero na kung saan may nahuling drug mule, kaagad din nagkaroon ng follow-up operation ng NBI upang matukoy ang nasa likod ng isang sindikato na nagre-recruit sa mga Pilipino na maging drug courier. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nitong February 4, 2 Pilipina ang kanilang nasagip sa Malaysia na na-recruit umano ng African Drug Trafficking Syndicate. So from Malaysia, bibigay sa kanila yung drugs, dadalhin sa Hong Kong. All expenses paid, $5,000 kung matutuloy ang trabaho. That's equivalent to 1 year salary of a Filipino employee earning a minimum wage. So you add plane ticket allowance and pocket money, so that's very attractive and lucrative to Filipinos who are not employed in this country. Sa pakikipagtulungan ng NBI sa International Intelligence Division, Drug Enforcement Administration o DEA at Malaysian Law Enforcement Authorities, nahuli ng mga ito ang isang babaeng African national na drug mule na may dalang 2.3 kilograms ng cocaine. Nakaseal itong mga to eh. They're very sophisticated when it comes to concealing the drugs such that if you have no idea, makakalusot yan sa airport natin at sa airports ng ibang bansa. So, na-perfect na nila yung pagpapackage ng drugs na nagiging successful sila pagdating sa pagpapadala ng drugs all over Southeast Asia. Nilinaw naman ng NBI na kaya hindi masasampahan ng kaso ang dalawang Pinay ay dahil nahuli na yung may dala ng bag na may lamang cocaine bago pa ito maiabot sa kanila. The arrest was made before that courier could meet
the two Pilipinas. No, kaya itong dalawang Pilipina ay nailigtas natin dun sa drug mule ngayon. Siyempre, hindi nila nalalaman ng kanilang ginagawa eh. Kaya ayaw na natin magkaroon nga ng another case wherein our Filipinas are victimized by this African drug syndicate. February 5 na makabalik sa bansa ang dalawang Pilipina na ngayon ay sumasailalim ng counseling ng NBI. Patuloy namang iniimbestigahan ng NBI ang Filipino recruiter na kasabwat ng naturang sindikato. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-iingat ng PNP Anti-Cybercrime Group ang mga mahihilig maghanap ng kanilang forever sa social media, lalo na ngayong buwan ng Pebrero. Ayon kay ACG spokesperson Police Lieutenant Wallen May Arancillo, dapat kilatising mabuti ang mga nakikilala dahil baka sa halip na forever ang makita, madagdag lang sa listahan ng mga naloko. Sa datos ng ACG, tumaas ang nabiktima ng love scam noong January 2025 na nasa 8 kumpara ng kaparehong buwan noong isang taon na nasa 7 lamang. Kalimitan sa mga nabibiktima ay nasa 21 taong gulang hanggang 76 na taong gulang. Nakikilalaan niya ng mga biktima ang mga suspect sa Facebook kung saan madalas na magpanggap ang mga ito na retired military officer. Paibigin niya ang mga biktima hanggang sa hingan na ng pera at kapag nakapagbigay na ng pera, saka ibablock na ang mga ito. Hinikayat din daw ng mga scammer ang kanilang biktima na mag-invest sa cryptocurrency. Alalahanin po natin na itong mga scammers ay gumagamit lang ng mga dummy accounts para makapanloko. And also po, kung kayo po ay nabibiktima or nakaka-experience ng cybercrime, maaari po kayong dumulog sa PNP ACG. Open po kami 24/7 para tulungan kayo. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ang ating global correspondent na si Marvy Delfin mula sa Perth, Australia. Nakatakdang magkita sa Saudi Arabia sina US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin kasunod ng kanilang pag-uusap sa telepono. Doon nila planong pag-usapan ng masinsinan kung paano tatapusin ang sigalot ng Russia at Ukraine. Ito ang balita ni Lynn Perez. His truth is as follows. I just spoke to President Zelensky of Ukraine. The conversation went very well. He, like President Putin, wants to make peace. We discussed a variety of topics having to do with the war, but mostly the meeting that is being set up on Friday in Munich. Sisimulan agad ng Estados Unidos, Ukraine at Russia ang pag-uusap upang wakasan ang halos 3 taon na giyera sa pagitan ng Kiev at Moscow. Ayon sa social media post ni President Trump, dapat nang ihinto ang walang kabuluhang digmaan na nagresulta lamang sa libu-libong patay at distraksyon. Sa bukod na pahayag, sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nakausap na nito si President Trump kaugnay sa mga natalakay nila ni Putin. Nagpasalamat siya sa pagnanais ng bagong American President na bigyan ng kapayapaan ng kanilang bansa. Віримо, що сили Америки достатньо, щоб разом з нами, разом з усіма партнерами дотиснути Росію і Путіна до миру. Hindi naman nilinaw ng White House kung ano ang hinihingi ni Trump sa magkaaway na bansa sa paparating na negosasyon. President has proven one of the things that makes him a very effective negotiator is not revealing what he's anticipating from both sides, but he is at the forefront of these negotiations. Tumagal ng ilang oras ang pag-uusap ng Russian at ng US leader. At ayon kay President Trump ay magkakaroon sila ng pag-uusap ni Russian Vladimir Putin sa Saudi Arabia. Dagdag pa ng White House, inibitahan ng Moscow si Trump na bumisita sa Russia. Nangyari ang phone call si Trump sa Russian at Ukrainian leader matapos ihayag ng US leader at ng Defense Secretary nito na posibleng hindi maging miyembro ng NATO ang Ukraine. Lynn Perez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa Estados Unidos ngayon si Indian Prime Minister Narendra Modi.
Dumating siya sa US kaninang madaling araw at agad nakipagkita kay National Intelligence Director Tulsi Gabbard. Mayroon din itong pakikipagpulong ngayong araw kay US President Donald Trump. Kabilang sa inaasahang tatalakayin ng dalawang leader ay ang planong pagpapataw ng dagdag buwis ng Amerika. Sinasabing posibleng magkaharap din sina Modi at Elon Musk upang pag-usapan ang posibleng pagpasok ng Starlink sa Asian market. Idineklarang pugante ng Office of the Special Prosecutor ang dating Finance Minister ng Ghana na si Ken Ofori-Atta. Ito ay dahil sa umano'y pagkakasangkot niya sa iba't ibang kaso ng korupsyon habang nasa gobyerno. Ayon kay Special Prosecutor Kisi Agyabeng, gagawin ng pamahalaan ang lahat ng hakbang upang maibalik sa bansa ang dating opisyal na umalis sa Ghana upang umano'y takasan ang investigasyon laban sa kanya. Inakusahan si Ofori-Atta na naging dahilan ng financial losses to the state, kabilang ang kontrobersyal na National Cathedral Project kung saan nasa $58 million o katumbas ng 3.2 billion pesos na halaga ng pondo ng gobyerno ang ginastos. Ngunit tanging hukay sa lupa ang makikitang nagawa sa proyekto. Samantala, upang tugunan ang nasa mahigit 200 reklamo ng katiwalian ng nagkakahalaga ng $20 billion in recoverable funds, inilunsad ni Ghanaian President John ang Operation Recover All Loot. Itinaas na sa Category 5 ang Tropical Cyclone Zelia sa Australia. Nakahanda na ang lahat ng ahensya sa lumalakas na bagyo. Ito ang balita ni May Viandog. Zelia developed rapidly overnight, fueled by a very warm ocean off the northern parts of WA, and is now an intense Category 5 system. Lumalakas ang Tropical Cyclone Zelia sa baybayin ng Western Australia. Bunsod nito, inalerto na ang mga komunidad sa posibleng maranasan na mapanirang hangin at malakas na pag-ulan. Ang weather system ay tinaas na sa Category 5 storm habang patungo sa baybayin ng Pilbara. Ipinapalagay na ito ay magla-landfall malapit sa Port Hedland bukas. This is a very dangerous system that will cause significant impacts. We urge people in the Pilbara to keep informed of the latest advice from the Bureau through Emergency WA and heed the advice of the emergency services. Ayon naman sa Department of Fire and Emergency Services, maaga silang nakapaghanda sa posibleng pananlasa ng bagyo. Nagdagdag na rin sila ng resources sakaling kailanganin ng paglilikas ng mga residente, gayon din sa paghahatid ng tulong sa mga ito. The standard advice that we provide to people is, obviously, if power goes out, you're left with you really need a battery-operated radio that has AM capability. Listen to the ABC radio and take your warnings from there. With no power, no internet, then the battery-operated radio is the fallback. Sa ngayon, sarado na ang mga paaralan at nagkansela na rin ng flights bilang pag-iingat sa sama ng panahon. May Viandog, UNTV News and Rescue Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delfin. Magandang gabi. Sinabayan ng China ng sarili nitong aktibidad ang dinaos na joint patrol ng Pilipinas, Estados Unidos at Canada sa West Philippine Sea. 3 barko ng PLA Navy ang namataan malapit sa lugar pero ayon sa Armed Forces of the Philippines, hindi naman nakialam ang mga ito sa ginawang pagdasanay. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Ito pong activity ito underscores the AFP's commitment to enhancing regional stability and maritime security. Strategic ito ang partnership natin dito and nagsistrengthen ito ng ating interoperability and fosters a collective security sa Indo-Pacific region in general. Pinuna ng China ang isinasagawang joint patrol ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa. Sa isang pahayag, ipinunto ni Tian Junli,
Tagapagsalita ng Southern Theater Command ng People's Liberation Army na ang patuloy na paghikayat ng Pilipinas ng Joint Patrol ay layong pagtakpan sa pamamagitan ng military provocation at media hype ang paglabag umano ng Pilipinas sa maritime rights ng China na nagpapahina sa katatagan at kapayapaan sa rehiyon. Sagot naman ng Armed Forces of the Philippines, nakabatay sa international law at arbitral ruling ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na pumabor sa Pilipinas ang mga isinasagawang pagsasanay nito kasama ang mga kaalyadong bansa. Sa atin sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, we are anchored on international laws in this. The arbitral ruling ruled in the favor of the Philippines, and this is the right of our country to perform in these exercises in our exclusive economic zone. Sabi ng AFP, ang mga bansang kalahok sa pagsasanay ay may iisang layunin, ang panatiliin ang bukas at payapang Indo-Pacific. Kahapon isinagawa sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang ikapitong Multilateral Maritime Cooperative Activity o Joint Patrol kung saan lumahok ang Pilipinas, Canada at Estados Unidos. Bagamat may namataan silang mga PLA Navy ship, surveillance ship at helicopter, hindi naman ito nakialam sa pagsasanay. There were 3 PLA Navy ships that were monitored. Isang oceanographic surveillance ship and isang helicopter ang na-monitor natin from a distance during the activity. Wala naman na-monitor natin ito, and we have observed that they were there from a distance, but our exercises proceeded as planned. Sabi ng PLA, nagsagawa din sila ng routine patrol sa bahagi ng South China Sea kahapon. Samantala, sinabi ng AFP na wala silang anumang commitment sa China na tatanggalin ng Pilipinas ang Typhoon missile system na dinala ng Estados Unidos dito sa bansa noong nakaraang taon. Giit ng AFP, ginagamit lamang ang mid-range capability missile system na ito sa mga pagsasanay. Wala po tayong commitment na gano'n. Ito pong Typhoon missiles natin for the side of the AFP, ang gamit po nito is for our exercises, for training purposes. So with the exercises that we have with our partner nations, itinitingnan natin itong interoperability and integration of our resources. Una nang hinamon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang China na tatanggalin ng Pilipinas ang MRC ng US sa bansa kung ititigil ng China ang kanilang panghaharas sa mga mangingisda at pabayaan sila na maghanap buhay. Gayon din ang pagtigil ng coercive at agresibong hakbang nito gaya ng pagbangga sa mga barko ng Pilipinas, pag-water cannon at pagtutok ng laser. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ng Malacanang ang posisyon nito ukol sa rekomendasyon ng National Bureau of Investigation na masampahan ng criminal charges si Vice President Sara Duterte. Samantala, isinantabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin ng issue sa umunoy cabinet revamp kasunod ng pagbibitiw sa pwesto ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Magandang gabi, Nel. Ano ba ang posisyon ng Malacanang sa rekomendasyon ng PI na masampahan nga ng kaso si VP Duterte? Yes, Jun, ipapaubaya na lamang ng Malacanang sa mga otoridad ang kahinatnan ng naging rekomendasyon ng National Bureau of Investigation na reklamong inciting to sedition at grave threat laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito sa umunoy bantang pagpatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sa ambush interview sa Pasay City, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi makikialam ang Malacanang sa prosesong ito. We are aware of that, but we are going to let the process proceed on its own. Because this is about a criminal investigation. The Department of Justice will have the fullest autonomy. We cannot give directions as far as these matters go.
Tumanggi rin magkomento si E.S. Bersamin ukol sa depensa ng kampo ni VP Duterte na hindi umano ito sangkot sa assassination plot. I don't know. We will leave that into the hands of the investigators. And this process will have to go through the full course if ever that matter is taken officially cognizance of. Samantala, pinabulaanan ni E.S. Bersamin na pinili tumanong magbitiw sa pwesto si Transportation Secretary Jaime Bautista dahil sa mababang performance ng kalihim. Ayon kay E.S. Bersamin, nagkausap sila ng Pangulo at issue sa kalusugan ang dahilan ng pagbibitiw sa pwesto ni Bautista. No. The President and Secretary Bautista talked at length about the situation of Secretary Bautista. There is no other consideration there except to allow Secretary Bautista to have more health. Espekulasyon pa niya sa ngayon ang umano'y pag-alis sa pwesto ng iba pang miyembro ng gabinete. At yan muna ang ating update. Balik sa June. Yung bibitiw din ba sa pwesto ni Secretary Chavez? Yung ba'y kumpirmado o usap-usapan lang, Nel? Yung balitang yan kanina ay siya lang ay on leave. Temporary OIC lamang yung ibinigay 1 week ang temporary OIC na inilagay sa Presidential Communications Office June. Pero sabi nga ni Secretary Chavez, habang siya'y naka-leave ay pipilitin niya na makapagtrabaho pa rin at his full capacity pa rin as acting secretary ng PCO June. Pero nagbigay ba ng dahilan si Sec Chavez? Sa ngayon, wala tayong may bibigay na detalye ukol dyan. At hayaan natin si Secretary Chavez na magsalita after nitong leave niya na inihain. Alright, maraming salamat, Nel Mari Buhok. May bago ng kalihim ang Department of Transportation kasunod ng pagbibitiw ni Secretary Jaime Bautista dahil sa usaping pangkalusugan. Umaasa naman ang mga transport group na magiging bukas sa mga dialogo si Vince Dizon na uupong bagong DOTR Secretary simula sa February 21. Ayon sa mga transport group, maraming mga issue sa sektor ng transportasyon ang nais nilang idulog sa bagong kalihim upang solusyonan. Ito ang balita ni JP Nunez. Lahat ng problema namin ay naiyahain namin at nabibigyan po ng solusyon. At ako'y umaasa rin sa ating bagong kalihim na magkita kami at pag-uusapan namin kung ano ba ang mga dapat magawa at kabubuti pa na sa hanay ng transportasyon lalo na sa hanay natin. Naging bukas ang pintuan ng Department of Transportation o DOTR sa sektor ng mga pampublikong transportasyon ayon sa presidente ng transport group na Pasang Mazda na si Obet Martin. Madalian nila silang nakapagbibigay ng suwestyon sa mga programa ng gobyerno na makakaapekto sa hanay ng mga jeepney operator at driver. Kaya naman inaasahan nila na ganito rin ang magiging pagtanggap ng bagong kalihim ng DOTR na si Vivencio Vince Dizon. Inaasahan ng Pasang Mazda na tututukan pa rin nito ang modernization program ng gobyerno lalo't mayorya na sa mga PUV operator ang nakiisa sa programa. Sa assessment ng grupo, naging maayos naman ang pagseserbisyo ni Secretary Jaime Bautista sa DOTR. Ang kanyang katapatan sa kanyang pagtatrabaho at lahat po ng ating mga problema ibinigyan ng solusyon kanyang binigyan ng pansin. Ang transport group na Manibela naman umaasa ring magiging bukas sa panibagong dialogo si Dizon. Ayon sa chairman ng grupo na si Mar Valbuena, hihilingin nila kay Dizon na ibalik pa rin ang 5 taong bisa ng prangkisa ng mga lumang jeepney na hindi pumasok sa consolidation. Umaasa tayo na mapapakinggan yung mga hinaing natin sa DUPMP sa pagpapatupad at implementasyon nito na marinig yung ating mga hinaing at matugunan yung mga solusyon na inilalatag po natin sa kanila. Para kay Valbuena, naging abuso si Secretary Bautista sa kapangyarihan matapos tanggalan ng prangkisa ang mga operator na hindi nakiisa sa Public Transport Modernization Program ng gobyerno.
Alam natin na walang kakayanan na hawakan yung posisyon bilang DOTR Secretary, lalo na sa pagpapatupad nitong PUBMP na nagkaroon ng pagmamalabis sa kapangyarihan na kami ay tinanggalan ng mga prangkisa. Ang transport group na Piston umaasa ring magiging bukas sa dialogo ang bagong kalihim upang mailatag-an nila ang mga solusyon sa isyu ng mga pampublikong transportasyon. Handa ba siya makipag-usap sa sektor ng transportasyon para resolbahin itong problema sa usapin ng modernization program? Kung handa siya makipag-usap, kami rin ay handang makipagtalastasan para konkreto nating mailatag yung konkretong kalagayan ng sektor ng transportasyon. Pero ayon sa National President ng Piston na si Modi Floranda, duda silang magiging malinis ang serbisyo ni Dizon. Sangkot-an niya si Dizon sa isyong graft and malversation ng 11 billion pesos na pondo noong 2020 para sa konstruksyon ng New Clark Sports Hub sa Capas Tarlac. Dahil din anya sa proyekto ay naagawan ng lupa ang mga katutubong Aita at napalaya sila sa kanilang mga tinitirhan. Kung pinalayas niya yung ating mga mismong mga kababayan, para bigyan daan yung interes ng malalaking mga negosyante at malalaking dayuhan para makapagtayo ng mga negosyo sa bahagi ng Luzon. Kaya hindi natin alam na kung bakit siya yung ipinalit ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Sa opisyal na anunsyo ng Malacanang, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na si Dizon na ang susunod na kalihim ng DOTR matapos mag-resign si Secretary Bautista dahil sa issue sa kalusugan. Inatasan na rin siya ng Office of the President na simulan ang transition sa pakikipag-ugnayan kay Secretary Bautista. Si Dizon ay dating hepe ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA, naging Presidential Advisor for COVID-19 Response at nakasama rin siya ni former DOTR Secretary Art Tugade sa ilang pagsusulong ng mga proyekto sa transportasyon sa ilalim ng Duterte administration. Sa opisyal na pahayag naman ng DOTR, umaasa si Secretary Bautista ng isang smooth transition at sinabing kakailanganin niya rin ang bakasyon upang magpagaling matapos ang kanyang 2.5 taon ng pagseserbisyo sa gobyerno. Sa February 21 ngayong taon, ang opisyal na pag-upo ng bagong kalihim ng DOTR. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghahanda na ulit ng pagkilos ang mga progresibong grupo upang kalampagin naman ang Senado na aksyonan ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, pinabulaan na naman ng isang House leader ang zero budget sa social services programs para sa mga kongresistang hindi bumoto ng pabor sa impeachment ng Vice Presidente. Ito ang balita ni Rosa Ligos. Handa kami ng mga malakihang meeting together with the mga complainants ng 1, 2, and 3 na para ma-push yung yung Senate. Meron kaming hinahandang malaking mass mobilization para madinig ng mga senador yung aming clamor na. Mahigit 1 linggo matapos i-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte, naghihintay pa rin ng aksyon mula sa Senado ang mga naghain ng unang impeachment complaint sa House of Representatives. Ayon kay House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, mag-uusap-usap na sila ng mga complainant at endorser ng impeachment upang magsagawa ng pagkilos. Layo nitong kalampagin na ang Senado na aksyonan ng Articles of Impeachment na iniendorso ng Kamara. Sa gitna ito ng pahayag ni Senate President Francis Chis Escudero na posibleng sa Hulyo pa pagkatapos ng State of the Nation Address o SONA, maumpisahan ang impeachment trial. Hindi naman ito ipinagtataka ng ilang House leaders, lalo na't nakapagsagawa na ng mga rally noong nakalipas na buwan para ipanawagan ng aksyon ng Kamara sa impeachment complaints laban kay VP Duterte. Bagaman iginagalang ang desisyon ng Senado, tila may patama naman ang ilang House leaders sa usaping kailan ba dapat umpisahan ang paglilitis sa Articles of Impeachment laban kay VP Duterte. Although we understand naman may mga frustration coming from different groups, pero dapat
makinig din po siguro sila sa pulso ng nakakarami. Tayo, mga Pilipino, pag sinabing immediate, may kailangan kang gawin. When you say immediate, dapat agaran. You go out of your way para magawa agad if it's immediate. Yun yung forthwith. So in my opinion that's what should be done. But again, mahirap pang himasukan yung decision ng Senate, and we respect our co-equal branch, yung Senate. Tuloy-tuloy naman ang paghahanda ng House Prosecution Panel, mapaaga man o hindi ang pagsagawa ng impeachment trial ni VP Duterte. Kahapon ay isinagawa ang pagpupulong ng Impeachment Secretariat kung saan may mga dumalong private lawyers at volunteer groups. Saglit din umanong bumisita sa pagpupulong si House Speaker Martin Romualdez. Dumaan lang si saglit. Siguro, parang words of encouragement na this is the road we are going into. Tapos hindi na masyado magtagal kasi may mga pinuntahan pa siya na events. Samantala, itinanggi naman ni Congressman Ortega na mazi-zero budget ang House lawmakers na hindi pumirma sa impeachment ni VP Duterte. Ito ay matapos ipaliwanag ni House Deputy Speaker Cebu 5th District Representative Duke Frasco kung bakit siya sumuporta sa impeachment ng Vice Presidente. Anya, ayaw niyang isapanganib ang mga proyekto at programa sa kanilang distrito kung hindi siya sasama sa desisyon ng mayorya sa Kamara. Tungod ninyo, tungod sa ato ang mga programa, tungod sa ato ang mga proyekto, tungod sa mga kalambuan nga ato nang nabubo dinhi sa ato ang lungsod sa Liloan o sa tibuok Quinto Distrito. Di man ko gusto nga marisgo ang ato ang mga programa, marisgo ang ato ang mga proyekto sa lungsod sa Liloan sa tibuok Quinto Distrito kung dili ko mukuyog sa kadaghanan 240 ka buok nga mga congressman. I doubt hindi naman ganun yun, kumbaga. Saka may mga kanya-kanyang local na programs na rin sila. Hindi naman po ganun dito sa Kongreso. Sa uling pahayag ng Kamara, nasa 240 na mga kongresista na ang pumirma para i-endorso ang Articles of Impeachment laban kay VP Duterte. Binubuo ng supermajority ng Kamara. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maaaring ibalik ng Department of Justice ang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte sa National Bureau of Investigation o NBI. Sa isang panayam, sinabi ni DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano na maaari rin namang magpatawag ng preliminary investigation na maaaring humantong sa paghahain ng mga kaso sa korte. Ayon kay Clavano, lahat ngayon ng option ay bukas kaugnay ng reklamo. Kabilang na rito ang posibleng palakasin sa pamamagitan ng case build-up sa pamamagitan ng pagbabalik nito sa NBI. Maaari rin anya na irekomenda na ito ng mga prosecutor para sa pagsasagawa naman ng preliminary investigation na ang magiging resulta ay posibleng pagkasampa ng kaso kay VP Duterte sa korte. Dagdag pa ni Clavano, nasa evaluation pa ngayon ang DOJ sa reklamo at hindi nila ito minamadali. Nagtungo sa Japan si Vice President Sara Duterte. Makikita sa mga larawan nito at video sa social media na nag-enjoy ang pangalawang Pangulo sa kanyang pamamasyal kasama ang kapatid na si Kiri. Ini-explore nila ang mga landmark structure at magagandang lugar sa Japan. Nakisalamuha rin ang magkapatid na Duterte sa mga overseas Filipino workers sa Okinawa nitong Martes kung saan pinagbigyan ni VP Sara na magpakuha sila ng litrato kasama siya. Opisyal nang sinimulan ang kampanya ng Partido Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban ngayong araw. Kasalukuyang isinasagawa ang proclamation rally para sa senatorial slate ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bumbelta naman ang mga kandidato sa banat ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga kandidato na nasa oposisyon. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Magandang gabi, Asher. Dumating ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa proclamation rally ng PDP laban?
Magandang gabi naman, June. Wala pang kumpirmasyon kung dumating na nga si former President Rodrigo Duterte dito sa isinasagawang proclamation rally ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban dito sa San Juan City. Ngunit inaasahan na i-endorso ng dating Pangulo ang mga pambato nilang senador para nga sa nalalapit na 2025 midterm elections. Kabilang sa senatorial candidates ng PDP laban ay ang mga re-electionist na sina Senators Christopher Bongo at Ronald Bato de la Rosa, Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta at dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez. Kasama rin sa listahan sina former Presidential Advisor Attorney Raul Lambino, dating Presidential Anti-Corruption Commissioner Attorney J.V. Hinlo. Gayon din ang musician attorney na si Jimmy Bontoc, religious leader Apollo Kibuloy at aktor na si Philip Salvador. Nagsimula ang programa sa pagsasalita ng mga kandidato. Binigyan din ni Senador Bongo ang mga kontribusyon nito bilang senador, partikular na ang mga batas na naipasa nito. Kabilang na ang 16 na batas na kanyang ginawa at 82 na principally sponsored na mga batas at mahigit 100 na iba pang mga batas para sa pag-establish ng mga at pag-upgrade ng mga public hospitals. Nanandigan naman si Senador Bato de la Rosa sa paghahayag na hindi ito lilipat sa kabilang kampo. Binatikos naman ni Representative Marcoleta ang estado ng pamahalaan na lubog sa korupsyon. Bumuelta rin ang mga kandidato ng PDP laban kaugnay sa batikos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga opposition candidate. Partikular na ito sa inihayag nito sa campaign rally ng Alyansa or bagong Alyansa para sa Bagong Pilipinas na may ibaan niyang bumili lang ng suka ngunit pag-uwi ay politiko na. Ayon kay Senador de la Rosa, sa ating mahirap ay mahalaga ang suka. Kaya tawagin man silang Team Suka basta sila ay ang nagpapasarap sa ulam ng mga taong mahihirap. Sinabi naman ni Attorney Vic Rodriguez na sila man ay suka. Suka naman ang kalaban ng tanso at suka din ang kalaban ng peking ginto. Jun, sa ngayon ay hinintay pa rin natin ang pagdating ni dating Pangulong Duterte at ito nga programa ay nagpapatuloy at magpapatuloy yan para dun nga sa pag-iendorso ng mga kandidato kapag dumating na ang dating Pangulo. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jun. Maraming salamat, Asher Gadapan Jr. Tuloy ang pagdaraos ng balikatan exercises ngayong taon kahit pa matatapat ito sa pagdaraos ng halalan. Samantala, hinihikayat naman ng Pilipinas ang South Korea na sumali sa squad na kinabibilangan ng Estados Unidos, Australia at Japan. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Tuloy pa rin yung balikatan exercise natin as scheduled, no, despite the midterm elections kasi kaya naman natin. Walang magiging pagbabago sa schedule ng balikatan exercise ngayong taon ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Sa kabila ito ng pagdaraos ng eleksyon sa buwan ng Mayo, kung saan malaking pwersa ng sandataang lakas ang idideploy para mapanatili ang kapayapaan sa pagdaraos ng halalan. Sabi ng AFP, may sapat silang mga tauhan na maaaring i-deploy ng sabay sa balikatan at eleksyon. We have enough forces that can participate in the balikatan exercise and secure the elections this coming May. Nauna nang sinabi ng AFP na magde-deploy sila ng halos 18,000 sundalo sa iba't ibang lugar sa bansa. Subalit, posibleng madagdagan pa ito depende sa pangangailangan. Bagamat wala pang eksaktong petsa na ibinibigay para sa balikatan ngayong taon, karaniwan itong isinasagawa sa buwan ng Abril at Mayo. Sabi ni General Browner, isa sa napag-usapan nila ni General C.Q. Brown, ang chairman ng Joint Chief of Staff ng United States, nitong Lunes, ang gagawing full battle test sa balikatan ngayong taon.
Nagpahayag ng suporta si General Brown at tiniyak na patuloy na susuportahan ng US ang Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni President Trump. And so he committed to continuing the support of the U.S. Armed Forces to the Philippine Armed Forces. Kaya't despite the fact that President Trump gave an order to suspend some of the support that they're giving to other nations, including the military, he assured us that they will continue their support to the AF. Samantala, inihayag din ni General Romeo Browner Jr. na sinusubukang hikayatin ng Pilipinas ang South Korea na sumali sa Squad. Ang Squad ay isang informal multilateral security partnership sa pagitan ng Pilipinas, United States, Australia at Japan. We believe that they also have a stake in the security aspect of the region. So we believe that the more countries that will be joining together in, even if we say this is an informal security architecture, we believe that more countries joining this would be beneficial because we want to promote, we are promoting in fact the same objectives, which is to promote a free and open Indo-Pacific and also a rules-based international order. Sabi ni General Browner, binuo ang Squad hindi upang i-counter ang anumang partikular na bansa, kundi upang lalo pang palakasin ang kakayahan ng bawat isa sa mga kasaping bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng magdala ng mas maraming job opportunities ang darating na 2025 midterm elections. Ngunit ayon sa Department of Labor and Employment, hindi sila asa dito para mapataas ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho. Ayon din sa isang ekonomista, hindi dapat ipagpalagay ng mga Pilipino na magiging permanenteng pagkakakitaan ito. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Nakikita ko nasa 300% na yung markup ng nung pasok sa amin ng income namin. 10 taon na ang large-scale printing business ni John Edison sa Valenzuela. Ayon sa kanya, peak season talaga para sa kanilang nasa ganitong negosyo ang panahon ng eleksyon. Nauna na rin ipinahayag ni Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Bienvenido Laguesma na makapagbibigay ng pansamantalang trabaho sa mga Pilipino ang napipintong halalan 2025. Alam natin na merong mga activities, especially ang ating mga exercises related to political exercises makakatulong sa pagdadagdag ng mga hanap buhay. Ayon naman sa ekonomistang si Sir Percival Peña Reyes, malaki ang pinakakawalang pondo tuwing election season. Kaya talagang maraming oportunidad para kumita sa ganitong panahon. In fact, kung titignan natin yung datos, it can add up to a full percentage point in your GDP growth rate itong election years. Brought about by yung election spending kasi maraming perang umiikot yan eh. Dahil sa dami ng ginagawa ngayong mga campaign material ng printing business ni John Edison, pansamantala siyang kumuha ng karagdagang trabahador na makakatulong sa kanyang shop. Kailangan po talaga yun para din po yung production namin is mapabilis tsaka mas magkaroon kami ng mas production na tinatawag. Ngayon bali kumuha na ako ng 10 na yan tuloy-tuloy. Bali shifting naman sila. Naniniwala naman si Peña Reyes na bukod sa negosyo na gaya ng kay John Edison, iba't ibang industriya rin ang nakikinabang sa campaign spending ng mga politiko, katulad ng advertisers, transport services, entourage accommodations, endorsers, pati na rin ang maliliit na campaign workers na nagtatrabaho para sa mga kandidato. Kasi siyempre babayaran pa rin yan, Siguro kahit na 500 para sa isang araw, o 1,000, diba? Hindi na masama yun, pero yun nga lang. Pagkatapos ng election, paano na? So, transitory yung effect niya. Yung mga election years, that's why you see, a spike in GDP growth and employment. Pero after that, hindi naman siya nasusustain well after that.
Ayon sa ekonomista, mahirap na gawing permanenteng hanap buhay ang ganitong klaseng trabaho, lalo na ng mga ordinaryong Pilipino. Stable job pa rin ang ganda na hanapin, imbis na umasa sa mga ganito. Kasi parang ayuda, di ba? So, it will come and go lang eh. Hindi siya permanent na talaga source of income, stable source of income. Binigyan din ng DOLE na hindi sila umaasa rito para mapababa ang unemployment rate sa bansa. Pwedeng masabi ng karagdagang hanap buhay dyan siguro bonus in close quote. Pero tuloy-tuloy ang implementasyon ng mga programa, mga plano at mga proyekto ng pamahalaan, bahagi ang Department of Labor and Employment, na masustain natin yung level ng employment, mapababa ang underemployment. Dagdag pa ng kalihim, sa kabila ng mga trabaho na dala ng kasalukuyang political exercises ng iba't ibang kandidato, maigi pa rin na mabigyan ng mga Pilipino ng tiyak na pagkakakitaan na hindi mawawala anuman ang dumating na panahon. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 7 dating miyembro ng grupong komunista sa gitnang Luzon ang sumuko sa mga otoridad matapos ang isang linggong operasyon ng Philippine National Police Region 3 at National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sa tulong ng PNP Nueva Ecija. 5 iba pang dating kasapi ng isang alyansa sa Fort Magsaysay ang sumuko rin, kabilang ang mga magsasaka, driver at vendor. Ayon kay PRO3 Regional Director Police Brigadier General Jean Fajardo, ang pagsuko ng mga ito ay patunay ng tagumpay ng mga hakbang para sa kapayapaan at tiniyak ng PNP ang suporta sa kanilang pagbabalik loob sa lipunan. Dinomina ng Ombudsman Graph Busters ang PhilHealth Konsulta sa kanilang unang tagpo sa Best of 3 series sa semifinals ng UNTV Cup Season 11, habang nagwagi naman ang Agriculture Food Master kontra sa SSS Pension Booster sa Game 1 kahapon. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Here's Gasoy and loves the job of rounding off the match. Gusto nilang makabawi sa laro nito. Last season was... Umani na ng unang panalo sa Best of 3 sa semifinals ng UNTV Cup Season 11, ang defending champion Agriculture Food Masters kontra sa SSS Pension Boosters sa kanilang sagupaan sa Phil-Oil Eco-Oil Sunrise sa San Juan City kahapon. First quarter, maagang ipinamalas ng DA ang kanilang pagnanasa na makakiyat na sa finals with Marlon Calao leading the offense with 7 points. By big 5 points naman si Listian Amparado at Maki Escalona para sa SSS 2012. Second frame, lumobo sa 17 points ang lamang ng Food Masters. Si EJ De Guzman at Sian ko pa rin ang main gunner ng DA. May additional combined 15 points. Natapya sa 9 points ang lamang, 11 points na si Amparado habang 10 points naman si Escalona. 48-39 and of first half. Third ganto, humataw ng 11 points si Robbie Cruz para sa SSS. Yun lang diyan sapat dahil mainit pa rin ang opensa ng DA with De Guzman and Co tandem na nagbuslo pa ng combined 12 points. 68-59, lamang pa rin ng 9 points ang Food Masters. Last quarter, nag 3-9 run ang SSS after almost 3 minutes. 3 points na lang ang kanilang hinahabol. Last 7.8 seconds, ball possession ng SSS. Chance na sana nila na makahirit ng overtime. Subalit, wide open is Martinez. 3. Now. Wide open. Hindi na nakahabol ang SSS hanggang sa pagtunog ng buzzer, 91-86. Panalo ang Food Masters. Gumapas ng 30.6 rebounds at 3 assists si Season 10 Finals MVP Sian Ko para pangunahan ng opensa ng Food Masters, kaya naman tinanghal na Best Player of the Game. Nagambag naman si Season 10 MVP at scoring champion EJ De Guzman ng 22 points.
at 13 points si Marlon Calao. Sagot naman ni Ian Garrido ang ilalim with 14 rebounds para sa DA. Alam namin na syempre from last year's championship, magiging mahirap to, hindi magiging madali, and for sure SSS will give us a hard fight. So pinagandaan lang namin from practice, and we stick to our game plan. We just put more emphasis on the defense kasi yun talaga yung mapapanalo sa amin, and also yung sa conditioning namin. Nag-focus din kami sa conditioning namin. Samantala, nanguna naman sa SSS si Amparado with 18 points, tig 14 points si Glenn Bolocon at Maki Escalona, habang 13 points si Carlito Kembao. Magkakaalaman naman sa Linggo, February 16 sa Paco Arena sa Maynila. Alas 4:30 ng hapon kung makakamit na ng Agriculture Food Masters ang muling championship appearance o maipupersa pa ng SSS ang do-or-dying Game 3. Sir John Bott at yung last shot. Rino nagbabalik after not seeing action last time with this team on. And Franco just knows how. Everybody attacking soon. Oh, yes sir. Nice. Samantala, nanggigil naman ng Season 10 third placer ang Ombudsman Grapbusters at ibinaon ang PhilHealth Consulta sa kanilang unang tagpo sa semifinals kahapon na nagtapos sa score na 103-70. Best player of the game si Mark Chan na kumabada ng 22 points, tig 2 rebounds at steals. We believe in the system, so we will work as a team pa rin. After this game, magpa-practice pa rin kami, mag-go hard pa rin kami, at gagawin pa rin namin yung dapat namin gawin to finish the series. Nagambag naman ng 15 points si Yurick Florino at 12 points si Israel De La Cruz. Habang sa PhilHealth ay si Jervy Glorioso with 15 points at 14 points si Ian Maso ang nanguna. Tatangkain ng PhilHealth na maihirit ang Winners Take All Game 3 sa kanilang muling pagtotoo sa Linggo alas 3 ng hapon. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Huwebes. Salamat po at shout out kina Julito Placido, Harold Elisan, Andres Sagatan, gayon din po kay Tita Comia, Samuel Ganas at Ronnie Tan. Narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kawikaan 19:20 na nagsasabi, makinig ka ng payo at tumanggap ka ng turo upang ikaw ay maging pantas sa iyong huling wakas. At iyan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.